Sasabak para sa Pilipinas ang grupo ng mga Filipino domestic helpers sa Singapore sa 2026 Club Crew World Championship sa Taiwan mula September 2 hanggang 7. Kabilang sa 140s Dragones sila Anlor Legaspi, Florence Baito, Maricel Plaza, Arlene Buen, Robilyn Nervesa at Julie Hertz Larena. Lalahok ang grupo sa DB22 Premier Women's category at sasabak sa 200, 500 at 2-kilometer events. Hindi na rin bago sa international competition ng 140s Dragones. Nakalahok na ang mga ito sa mga kompetisyon sa Jakarta, Busan sa South Korea at Penang sa Malaysia, kung saan nakapag-uwi ito ng mga medalya at nakapasok sa finals. Pero bago makasabak sa international stage, kailangan munang pagtugmain ng mga malalaro ang kanilang trabaho at pagsasanay. Karamihan sa mga miyembro ng team ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Kaya pagkatapos ng trabaho, dumediretso sila sa training. Karaniwang nagsisimula ang kanilang land training pagkatapos ng 7:30 ng gabi sa residence ng kanilang coach na ginagamit bilang makeshift gym. May iba't iba kaming story kasi nga, I think ang importante dito is yung employer namin allowed us to join this kind of activities. So, we're blessed na i-support us. So, ang training namin, land training is every after work. So, like, after 7:30, so after ng trabaho sa bahay, aalis na kami tapos magte-training. Tuwing linggo na kadalasang araw ng kanilang day off, isinasagawa naman ang water training na umaabot sa 4 hanggang 6 na oras. Aminado ang mga malalaro na hindi madali ang pagsabayin ng trabaho at training, pero patuloy silang nagsasanay para makapaghanda sa mga kompetisyon. At para sa ilan sa kanila, higit pa sa paghahanda para sa isang karera ang ibinibigay ng Dragon Boat. Nagsisilbi din itong pagkakataon para maipakita nila ang kanilang kakayahan bilang mga atleta, higit pa sa mga trabaho bilang domestic helpers. Ayon sa kanila, nakakaramdam sila ng pagkakapantay-pantay sa naturang sport. Hindi naman sila tumitingin sa anong trabaho namin. Tinitingnan nila kung sino unang maka-reach ng sa race. So, yun lang naman ang dito sa Singapore. Same as well sa abroad, pag nagre-race kami, hindi naman sila tumitingin, ay helper lang mga yan. Tinitingnan nila, ay ang lalakas ng mga to. Ano bang training nila ginagawa? So, yun. Doon namin pinapakita yung extra talent namin na hindi namin pinapakita sa trabaho namin. Samantala habang patuloy ang training, kailangan din ng team na paghandaan ng malaking gastusin para sa international competition. Sariling pondo ng karamihan sa mga malalaro ang ginagamit para sa mga gastusin sa pagpunta at paglahok sa kompetisyon sa Taiwan. Nagsasagawa rin ang team ng fundraising activities, kabilang ang pagbebenta ng mga team shirt para makadagdag sa kanilang pondo. Ayon sa team, mas malaki ang gasto sa international races kaysa umasa sila sa karagdagang suporta. Comes to international race, kailangan po talaga namin ng financial support. Mas malaki kasi mas magastos. Lahat po kami ay self-funded sa race na to. Sa kabila ng hamon sa trabaho, training at pinansyal na gastos, nananatiling nakatuon ang 140s Dragones sa kanilang layunin, ang makapagtala ng magandang resulta at mairepresenta ang Pilipinas sa international stage. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.